Okay, so yun. Meron tayo rito yung Smash Titan. Magto 12 years na sir, no? Magte 13 years na pala. Ayan, magte 13 years na Smash Titan. No? Ayan. Pakita natin yung ano, ayan. Yan. Ito pa yung lumang Smash na yung sinasabi ng legendary. Yan, legendary. So, si sir kasi pumunta rito, kinabahan na at iba na yung tunog. So, pakinggan natin. Pandarin ko. Buksan natin, ayan. Naka-digital na yan. Naka-power up lens na rin to. And nagawa ko yung top overhaul nito way back magto 2 years ago. Yan. Start natin. Okay, no? Yun. Yan. Okay. So, ginamitan ko yan ng stethoscope. Yan. Ginamitan ko yan nito. Stethoscope, no? Yan. So, patayin ko na yung makina. Kasi bubuksan ko yung ano yan eh. Yung muffler. So, ang sakit niyan is muffler. Chinek ko na rito. Tahimik. Chinek ko na yung block. Cylinder head. Gamit tong stethoscope. Yan. Gumamit ako niyan. So, kung wala kayong stethoscope, kung wala kayo na mahabang screwdriver para hindi kayo mapaso at marinig nyo yung makina kung saan yung possible trouble. So, akala ni sir, connecting rod. Kinabahan na. Pumunta sa akin dito. Upon checking, chinek ko, sabi ko, tahimik lahat. Makina, cylinder head, block, sa magneto side, sa clutch side, sa engine mismo. Walang maingay. Ultimo yun dun sa, sa carburetor. Akala niya may leak, sinilip ko, moisture lang. So, wala talagang problema. Kung makikita nyo rito, yan. Okay siya. Kasing, yan, ayan o. Oh. Diba? Dry na dry siya. Yan. Yan, wala. Yan, nilagyan ko lang ng langis no kasi bubuksan ko nga yung muffler. Okay? So, yun nga, yung ingi na yun galing lang sa muffler. So, possible may singaw kasi last time na pinaano niya na to eh, acetylene, pina-repair lang. So, possible baka doon lang ulit na damage. So, bubuksan ko. Buti na, yun yung pinaka-importante. Yung dapat alam niyo yung history. Tatanungin niyo yung owner o yung may-ari, ano ba yung last time na pinagawa? Para na nagkakaroon kayo ng idea kung ano yung possible trouble. Yan. Tulad niyan, sinabi ni sir nung pinagawa niya yung muffler, repair. Yun nga lang, ito, bumigay na. So, titingnan ko kung tama yung hinala. So, yan. Abangan nyo at bubuksan ko muna yung muffler. Papakita natin kung ano yung possible trouble ng motorsiklo. Kung tama ba yung yung pag-isolate, no? So, sa pag-check, dapat ganun, no? Honest issue tayo. Hindi yung lolokohin natin yung customer natin. Yun yung lagi kong paalala kasi hindi nyo alam kung saan galing yung pera niyan. So, dapat, mas maganda honest. At least, minor yung nagpapagawa. At least, wala kang iniisip na back job. Alright, so abangan nyo to. Buksan ko muna yung muffler. Okay, so ito na. Update sa muffler. So, ayan. Ito yung muffler niya. Binaklas namin. Then, gumamit ako ng compressor. Nag-pressure check kami. Gumamit ako ng goma. Yan. Dalawang goma. Tinakpan ko yung both end. Tinakpan ko yan. Tapos, tinakpan ko rin itong butas. So, pressure. Kumbaga, nakakuha ng pressure at walang singaw. No? Nagpatulong pa ako sa may-ari para lang magawa yon. Para lang ma-double check kung may mga leaks to. Kaso wala talaga. So, ibig sabihin, good pa yung pagkakagawa ng muffler. Alam nyo kung ano lang problema? Ito lang, yung tornilyo lang. Pakita natin yan. Yan lang yung problema. So, ano na, lumuluwag, no, sir? Parang lumuwag na siya. Nga lang, napansin ko is parang ano na yung thread, eh, no? So, papalitan ko na lang. Yun lang. Papalit lang. No? Chinek ko na rin yung gasket. Dito sa ilalim. Saan na ba yun? Pakita natin. Yan. Chinek ko na rin yan. Buong buo. Ayan, no? Kita nyo? Nakakabit. Yan, no? Makapal pa, oh. Kahit igilid natin. Ayan, no? Yan. So, makapal pa yung gasket ng muffler. So, meaning, walang problema sa gasket ng muffler, saka dito sa pinaka-muffler mismo, walang problema. Ang problema lang is yung tornilyo, lumuluwag na. So, sa nakita ko lang, yun lang, is medyo luma na, 13 years. Worth it na yun. So, papaltalan namin to, okay na. Testingin na ulit. So, tingnan natin kung gagana na ulit, no? After kung
ikabit yung tornilyo. Alright, so yun lang muna. Update lang, then tapusin ko lang to. Kabit ko muna yung muffler. Yan, so ito. At kinabit ko na, no? Ayan. Nakakabit na. So nagpalit na kami ng tornilyo. Ayun, oh. Pakita natin. Yan. Oh, ha? Bagong palit na yung tornilyo, no? Yan. Hindi naman bagong tornilyo, ha? Bagong palit ng tornilyo. Ibig sabihin, yung mga reserba ko lang na tornilyo yan, yung ginamit para buo pa yung thread. Ayan, oh. Yan. Okay? So, testing tayo. Tuloy motor. Paanda rin natin. On. Susi. Pagka-on, start tayo. Yun, oh. Tahimik na. No? Akala mo, overhold. Yung pala, muffler ano lang, no? Maluwag lang. Ayan. Tahimik na. Yun, no? Napakatahimik. Diba? Smash Titan. O, ano, alam nyo kaiba nito? Piyesa ng makina. Pag luma, pure Japan. Yan napakatandaan nyo. Okay, excuse me. Pakatandaan nyo yan. Pag lumang motorsiklo, napakasarap gamitin. Alam nyo bakit? Solid yung mga piyesa namin dito sa luma. Ako, luma din yung motor ko. Rider J Pro 2009 version, no? Yung pinakauna pa, yung mga 2006, 2009, yun yung mga magagandang version ng motorsiklo. Hanggang year 2012, bago lumabas yung unang FI 2013. So, yan. Bakit kayo nagtataka? Yung mga motor ngayon is madaling masira. Huwag na kayong magtaka. Kasi, yung mga pyesa nun, hindi nyo ba napapansin? Ito worth 68,000, tama sir? Yung bago tong release, 68,000. Tapos ngayon, bibili ka ng Rider J FI, ng Shooter FI, ng ibang motor. 68,000 pa rin ang presyo. Hindi nagkakalayo. Pero yung year, tandaan nyo, yung year 2025 yon. Year 2024, year 2023. Kailan lang nilabas? Alam ko, huling lumabas yung Rider J FI, 2019 eh. Bago lumabas yung J crossover, tama ba? O tapos nilabas yung Shooter, way back 2000, ano rin, 2014 din ata, 2015, ka-after nung Rider J FI. Yung Shooter, nilabas yon. Tapos nilabas naman nitong 2023 ba? Tama ba? Yung Smash 115 Fi, di ba? Which is almost kaparehas ng Shooter FI. Oh. Pansinin nyo yung mga engine yan. After 3, 4 years, 5 years, sira na naman. Samantala yung mga luma, 10 years nga eh. Bira pa kami mag-change oil eh. Nakakalimutan pa na yung mag-change oil. Umabot pa kami ng 4,000 odo bago magpalit ng langis. Antitibay po talaga. So, hindi ko po sinasabing sirain yung mga bago ngayon. Yung pagkaka-assembly, hindi na kasing tibay nung dati. Yun lang yung masabi ko. Mapapansin niya ng mga mekaniko. Alam nila yan, mga legit na mekaniko. Mapapansin nila yan sa quality ng pyesa, sa bakal, ibang-iba kukumpara natin sa mga luma. So, yun lang, JJ Humble Works at nagmamalasakit. And sana may natutunan kayo dito, no, sa vlog ko. Kasi nga, mahirap magde-declare tayo ng sira na. Tulad niya, nakala ni Sir overhaul. No, akala niya, sigunyal, yung pala, muffler lang. Lumuwag lang yung tornilyo. Yung nga lang kasi, so, ano lang talaga, kailangan tamang isolation. Huwag nating huhulaan. Bigyan natin ng tamang solusyon yung customer kung kaya pang solusyonan. Ngayon kung hindi, sabihin nyo sa customer, maging honest tayo. Okay? Yun lang, JJ Humble Works at to God be the glory. Next vlog, siguro, pag hindi busy, labas natin yung mga ibang diagram. Alright? Okay. Thank you.